Laki. What's up mga kasityo? Welcome po sa channel kong Dan Banaag TV. Ito po ang aking bagong episode ng aking vlog. Ang aking pong vlog ngayon ay about sa buhay ni Nanay Jean Ruiz. Siya po ay nagmahal, na in love, ng hindi maganda ang naging resulta. So, ang vlog ko na ito mga kasityo ay para maging inspirasyon po ng mga kababaihan na nagmahal pero hindi maganda yung minahal. Hindi ko po nila lahat ng lalaki ay ganon. Ngayon kaya po ako nagka-interest kay Ate Jane, kay Nanay Jane, para magkaroon ng inspirasyon mga kababaihan at kung paano niya naitaguyod yung kanyang mga anak nang siya lang nag-iisa. Ngayon, bago po lahat yung mga kasityo, tanungin po natin siya kung ano po ang naging sitwasyon sa kanyang love life, sa kanyang asawa, at kung paano po sila nagsama, at ano po ang kanyang mga naging karanasan. Sa po si Nanay Jean Ruiz, tatanungin po natin ngayon kung paano ang nangyari. Ate Jane, magandang hapon sa'yo. Kwento mo nga sa amin yung mga naging karanasan mo nung ikaw ay nag-asawa. Ilang taon yung simula? Yung asawa mo, paano mo siya nakilala? Siya ay isang sundalo na destino dun sa lugar namin. Sa lugar nyo? Sa lugar namin. Tapos ako naman noon, second year high school. At the age of 15, nag-boyfriend kami. Pero niligawan ka niya? Oo naman. Mga ilang grades mo nun? Second year na. Second year? Wala pang taon, oo. Second year, high school? High school, oo. Paano ka niya nakilala? Paano mo siya nagustuhan? Ano po, nagmamahalan
Pumapasyal siya sa amin eh. Ako naglalaro dahil bata. Bata ka pa noon. Bata. Tapos, nung mag-enroll na ako, dahil na-destino sila sa amin, mga April siguro yun. April. Pag June, di pasukan na. Nagsabi yun sa mama ko na manliligaw. Ayaw na mama. Mga taon na yun, sinabi niya sa'yo. Mga taon na yun. So, Manliligaw. yung sabi ni nanay na ayaw niya maligaw, ba't naligaw? Lagi sila nasa bundok eh. Tapos, wala sila nang pupunta siya. Pupunta sa bahay. Pag uwi ko ng hapon, kasi ang pasok namin holiday, pag tanghali uwi, andun siya. Pag hapon, pag uwi, andun siya. Tapos hinahatid ako sa school. 15 years old, napakanini pa no? Napakanini mo pa no? So, paano nangyari, te? Iyan mo nga sa amin, Ate Jen, ikwento mo nga sa amin kung ano naging istorya nung naging ano nyo, niligawan ka niya, tapos Buwan lang eh, parang buwan lang naging kami na. Tapos October namanhikan na agad yun. namanikan agad siya. Namanhikan, dala niya yung battalion commander niya. Ayaw ng papa ko na yun lang pumunta. Pinuntahan yung tatay niya sa probinsya. Pagdating niya, ang dala niya mga yung sa doktor, resita. Oo, kay Cation na doktor yung tatay, hindi pwede makapunta, pwede daw may authorized naman daw na magpakasal. 22 years old siya. No? 22? Oo. Tapos, So, ilang gap yun? Ilang gap? 7. 7 taon. Tapos, nung pagdating, di ayaw pa rin ng papa ko pumayag. Kahit may sakit ang tatay mo, puntahan mo. Di, balik na naman siya ngayon. Pagdating, kasama na yung tatay niya. So, October yun, November, December, kinasal ka. December, ganun kabilis? Ganun kabilis nung kinasal kayo? So, kumusta naman tayo naging relasyon, naging takbo ng pagiging mag-asawa niyo? Kasi kaya ayaw talaga ng papa ko doon, una-una, lasinggero. Lasinggero na talaga, kilala na namin na pagdating at sa bahay namin, pagsaksi baril, ganun, may kaaway, may ganun, kaya ayaw nila. Tapos, di natuloy, nakasal kami. Siyempre, nasa kampo na ako. Nung time na pagkakasal, December na yun, doon ako. Pero malapit lang, tanaw sa bahay namin eh. Parang walking distance. Tapos, kumbaga parang doon na yung nagsimula na natuto na ako magsaing. Kasi hindi naman talaga ako marunong magsaing. Bata pa nga. At saka nag-iisa ako. Tapos, yun, natuto ako magsaing kahit totoo. Nagagalit siya, parang nasisimula na ako ng ganito. Mantalang ang akala ko pag nakapag-asawa ako, parang malaya. Kasi nung time nung manood lang ako sa yawan, yung magulang ko ayaw din. Mahigpit, kumbaga. Kasi nag-iisang anak ka. Tapos, akala ko sa pag-aasawa, nakita ko rin sa papa ko na ang asawa, mabait sa mama ko. Kumbaga, inisip ko, pag nag-asawa ko, siguro ganito ang buhay ko din. Pero nung time na nagsasama na nga kami, tumagal, mga first time ako sinaktan nun, natatandaan ko, August yun. August 7 ngayon, di ba? Lucky 7 ko. Paano pananakit sa'yo? Kasi buntis ako. Unang pananakit yun? Una yun, first time ko, tinandaan ko talaga. Kaya akong diary, August 7, bumaba kami ng bayaw ko. Kasi nag-aral pa rin ako eh. Kahit kinasal na kami, nag-aaral ka pa rin? Na-stop ako, pero nag-aral ulit ako ng second year. Balik second year. Continuous mo? Kasi yung pati mga teacher ko nga, sabi sayang. Nung time na yun, bumaba kami ng bayaw ko, bunso niyang kapatid yun, kasi nag-aral din ng grade 6, ako second year. Pagdating namin doon, kasi umuupa kami sa bayan ng Katanawan. Pagdating namin doon, hindi niya alam na bababa kami ng bayaw ko, kasi ang gusto niya, alam niya pag bumaba kami. Kumbaga, baryo kami, nasa baryo kami. Tapos pagdating ko doon, yung inuupahan namin, yung may-ari ng teacher, yung pala, hindi ko naman alam na sila. So parang... Sinong paano sila? Naging sila, may relasyon. Nung inuupahan namin na may-ari, plus yung asawa ko nga. May relasyon? Kaya pala ganun, na nagalit siya, na biglang baba namin na walang pasabi. Yung time na yun, nag-inom siya. Tapos, isipin mo, 2 months yata ang tiyan ko, 3 months. Buntis ka na ng time na yun? Oo, nasinaktan niya ako. First time yun. Talagang umiyak na ako ng, kumbaga yung iyak na hindi ako pwede magsumbong sa papa at mama ko kasi pinapili ako niya nila eh. Mag-aaral ka, mag-aasawa. Pero dahil sa inisip ko nga na
mapapaganda dahil may trabaho naman siya. So ang inisip ko, mag-asawa. Kaya yun ang inisip ko na hindi ko kailangang sumuko. Kumbaga, hindi ako magsasabi sa papa ko na sinasaktan ako, sa mama ko. Hindi talaga nagsumbong. Ginusto Ginusto ko eh. gusto mo rin. Kumbaga, no choice na magsusumbong kay gusto mo yan. Oo. O diba? Ayoko yung, may sabi nga na yung pride minsan, nakakasama din. Tapos tayo, Tapos yun, nung hanggang sa nanganak na ako kay Linlin, at saka isipin mo, pag nanood kami ng sine, hindi ko naranasan sa asawa na yung nasa isang tricycle kami. Siya nasa angkas, ako sa loob. Yung ganun, hindi ko ranas na yung... Parang kinihiya ka, gano'n? Hindi ko ranas yung ibang mag-asawa kasi marami kami nagpag-asawa dun eh. Na yung magka-holding hands, habang naglalakad kami. Parang hinahanap-hanap sa kanya. Nakikita ko sa iba, oo. Na gano'n dapat ang gagawin. Oo, na gano'n sana dahil sundalo din naman siya. Dapat proud siya sa'yo, parang So tapos ano nangyari? Pero nakatiis ako tamo, naging 4 ng anak ko eh. Naging 4 ang anak nyo, te. Sa 4 na anak mo, ano ang naging takbo ng relasyon nito? Ganun. Masaya ba? Wala, sabi ko nga sa kanya nung time na marunong na akong sumagot. Kasi dati duro pa lang niya, iyak na ako eh. Natakot siya? Oo, takot ako. Tapos nung natuto na ako na sumagot sa kanya na, sabi ko, hintayin mo lang na matuto rin ako. Yung pagiging tanga ko ngayon, kasi sinabi na ako na bobo ako eh. Bobo. Hintayin mo lang na tumalino ako kasi yung pagiging bobo ko yun dapat tingnan mo. Kasi hanggat bobo ako, magtitiis ako. Maswerte ka kasi bobo ako ngayon. Yun ang sinasabi ko. Yun ang nagiging ko. Tapos hanggang sa tumagal, naka 22 years din kami. Na nagsama? Na yung kahit na may black eye, kahit na may ganito, okay pa rin yung... Pero paano te? Yung bigyan mo kami ng yung sa sinasaktan. Paano ka sinasaktan niya? Pagdating Bakit kanya sinasaktan? Ano ang dahilan? Ayun ang hindi ko alam sa dahilan. Kasi ang alam ko, bahay lang ako. Bawal nga ako lumabas ng bahay. Gano'n? Witness ang mga anak ko dyan. Kahit yung pagsuot ng sleeveless, ng short, bawal. Bakit ka sinasaktan? So, ganito lang yun. Mababaw nga eh. Pag yung alis na siya, kabado na ako pag-umaga. Pag-umaga, naligo yun. Kabado na ako yan. Kasi ang iniisip ko, gagala na naman. Mag-iinom. Pagdating kasi noon, at yung pumatok siya sa pinto na matagalan ako magbukas, may sampal ako noon. Kasi ang sasabihin niya na, bakit pinalabas mo sa kusina? Parang naglululos na lagi sa'yo? Oo, yung ganon. Na wala naman akong ginagawang. Bahay lang eh. 22 years kayo nagsama, anatisan mo ng gano'n? Oo. Wala pa bang mga batas na gano'n dati sa kababaihan? Parang meron. Kaya lang ako ang inisip ko nung maghaharap kami, tapos kami pa rin. At saka nahiya din ako eh. Nahiya ka? Nahiya ako na Tapos naisip mo yung alang-alang sa mga anak yung anak ko na di ba yung pag... Na parang anisip mo, parang takot ka. At saka yung maliliit pa sila na mawalan ng tatay. Yun ang gusto mo? Yun ang gusto Kaya ko. kahit na sinasaktan ka, kahit na hindi labag mo sa kalooban mo, tinitiis mo alang-alang sa mga anak mo. Ano mga nangyari nung mga huli? Nung time na kumbaga di ba? Pero nung 2009, nabinti yung bahay namin eh. Yun, hindi. Saan kayo dati nakatira? Lumipat na kayo dito sa Pukang? Oo, nasa Quezon kami dati. 1992 napunta. 1992. Dito kayo napunta. Tapos dito, ano naging sitwasyon ng buhay niyo? Nung dito na ako, 1992, so doon muna kami, yung bahay doon sa may bangin. Doon sa banda doon sa may Tapos, nag-member kami dito na. Malayo ang destino niya, Nueva Vizcaya. Sa Vizcaya siya, Payumbong. Ngayon, pag nagpapadala siya sa akin, kasi kubo-kubo lang muna dito dati. Pag nagpadala siya sa akin, halimbawa 5,000. Ang gagawin ko doon, yung 2,000, ibili ko ng hollow blocks. Yung 2,000, nagbabangko ako. Tapos yung 1,000 pang kain namin ng mga anak ko. Kasi pinapadala niya yun? Oo, padala niya yun. Tapos, ang ano ko naman nun, kasi si mama may trabaho din. Dahil nag-iisa nga akong anak, yung kape, gatas ng mga anak ko. Kumbaga, mayroon bigay. Plus si papa naman nun, kahit na nabibigay sa akin may 5 kilong bigas. Kami lang, 3 pa lang kami nun, 2 pa lang anak ko nun paglipat namin dito. Tapos hanggang sa nakapagpagawa kami nga ng bahay.
doon sa pautay-utay ko, ang tagagawa ko naman mga tito ko, yun sila papa ko. Oo. Kaya walang labor na nangyari. Parang nagawa lang din ng ganun. Oo, yung bahay. Dahil sa tatay mo sa Materialis, mga mga tito ko. So, ngayon, Tep, ano ang pinaka hindi mo makakalimutan na ginawa sa'yo? Ay, marami. Yung, paano? Ano marami? Bigyan mo kami ng isa lang. Marami, kasi simula pa lang nag-asawa kami, niluluto na ako. Na yung sa kampo, nagdadala na yan ng babae. Nandun ka? Pinsan ko. Pinsan ko kasi... Kaya nga, hindi, nagdadala sa babae, nandun ka? Wala naman. Nag-aaral nga ako. Okay. Tapos nung time na ang hindi talaga maganda yung nagkaroon ng relasyon sa anong tawag nga doon? Asawa ng kapatid. Bilas? Basta asawa ng bayaw, ganun. Basta yung kasi nasa abroad yung bayaw ko. Yun, nagkaroon sila doon ng anak na pumunta pa dito sa akin. At saka yung time na yun ang ibinulgar ng anak ko nung totoy ko na hindi mo ba alam na maliit pa ako, kitang-kita ko na ihuhulog ka sa tulay ni daddy. Yun yung mga naranasan ko na ihuhulog ka na sa tulay, lumalaban ka. Yung ganun. Ganung moment? Na hanggang sa pati biyanan ko, kita yung black eye ko. Ilang taon ka nagsakripisyo ng ganun, Tep? Siguro ilang kasi... Ilang taon? Isipin mo, buntis pa ako sa panganay ko, sinasaktan ako. Ilang taon? 22 years kami nagsama eh. Sa 22 years, alam mo ba, sabi ko nga sa kanya nitong naghiwalay kami, kung kukwintahin, ang saya kong naranasan sa'yo, baka 1 taon lang. Oo. Kasi, parang, sa ngayon, wala na kayo? Wala na, pero pumupunta siya. Hindi, yung kasi nakita ko, kaya ako kasi, nakita ko yung mga anak mo, tulad dito sa likod natin. Nung ito, napatapos mo yung mga anak mo, wala na siya? Wala. Wala na? Kasi, first year college, si Linlin ko, nursing, yung panganay. Oo. Yung panganay. Ito? Oo. Ano yan eh. Kumbaga yan nga, nakaranas siya na pinalo ng ama ng kawayan na nabasag ang kawayan sa alak-alakan natin tawag. So yan nga, ginupit pa niyan ang picture ng daddy niya at inigyan sa harapan niya na sa galit? Oo, kung makakapili ako ng tatay, hindi ikaw ang pinili ko. Sa galit ng anak ko. So, ngayon, paano mo naikwento mo naman sa amin, kung paano mo nataguyod yung anak mo, 4 na anak mo, na kahit paano, napag-aaral mo ng mga ganito. So, hanggang ngayon, sa kasalukuyan, nakikita ko naman na paano mo siya natataguyod ng walang, di ba sa nagbibigay ng sustento sa inyo, suporta? Nito na lang, si Pau-Pau, kasi mabunga nga si Pau-Pau eh. So kasi yung anak pumapalag na. Pero itong mga huli, ito saka yung lalaki, wala pa sila binibigay sa suporta? Nagpapadala yan dati, bigas. Kalahating kaban. Bigas lang? Pagka nasa probinsya sila kasi inaano nung ate niya. Paano mo nataguyod sila? Bakit ikwento mo sa amin paano mo sila nataguyod sa pag-aaral na patapos sa pag-aaral? Ay, proud ako sa pangungutang. Huh? Sa pangungutang. Ganun lang ang diskarte mo? Diskarte. Dami kong utang nung panahon. Talagang... Buti, hindi ka nakulong. Ay, nakabayad naman? Oo, pero may muntik na. May muntik na. Pero paano mo, ano ang naging dahilan mo na bakit ka nakapaghiwalay sa kanya? Anong pinakadahilan mo na bakit nakapaghiwalay ka sa kanya? Yun na yung pinakaayaw ko nangyari dapat. Bakit? Hindi ko yung makukwento nga eh. Hindi, yan mo lang yung bakit, ano ang naging dahilan? Ano naging dahilan mo? Bakit na-realize mo na gusto mo nang makipaghiwalay sa kabila ng lahat? Takot kang masira yung pamilya mo at hindi mo na kinaya. Ano ang dahilan? Hindi, kasi talagang ang inaano ko kasi di ba hiwalay ang papa't mama ko. Oo. Talagang sinalamin ko na ayaw ko mangyari sa'yo? Sa akin. Oo. Noong time na yung totoy ko, yung anak kong lalaki. Lalaki, nag-isa lalaki. Oo. Magkadikit yan. At saka ito,
kumbaga baby pa lang sila, yan talaga ang Parang nag-intindi. Kasi ano yan eh, 5 years gap sila. So hanggang sa sinaktan to nung tatay. Eh ngayon yung tutoy ko, yun na talaga yung kaya ako naglakas loob na ako na ang naghamon ng yun. Kasi lumaban na si tutoy ko sa kanya, nagbatuhan sila mag-ama. Tapos, kinaumagahan ako na nakiusap. Samantalang dati, ang ginagawa niya pag yung naggagayak yan ng damit, iiwanan na kami. Lumulog ako dyan eh. Pag umaalis siya. Pag nagayak, Dahil ayaw mo na Ayaw ko na masira. ayaw ko talaga na iwalay. Pero nung lumaban yung anak ko, yun na sabi ko sa kanya, Alang-alang sa ano. ayoko man na maghiwalay. Kumbaga tinitiis ko naman lahat. Black eye mo, lahat tiniis ko yan. Mo. Pero dahil anak ko na yung nagsalita na ang bobong mama, talagang ginanyan ako yan. Bakit? Magkaka-award ka ba sa pagiging martyr mo? Putang ina ka. Minura ako ng anak ko eh. Tapos yun, sinabi ko sa kanya, dahil sa ganyan, ako na ang hahamoy sa'yo na maghiwalay. Kung nakakapinding sa'yo dahil yung bahay mo, dahil ang sinasabi niya, pera niya yun eh. Ibinta mo yan, hindi ako hingi kahit singko. Nakapagsalita akong ganun, kaya pumirma ako ng, ang pinakiusap ko lang kay Kuya Rolly, yung nakabili na. Itong tindahan ko, kasi tindahan ko dati. Itong lugar lang? Oo, ito. Pero maliit lang to. Kumbaga, trapal-trapal lang nga. Sabi ko, Kuya Rolly, baka pwedeng yung tindahan ko, wag mo nang isama. Eh, ang sabi niya, hindi Kuya Rolly, hindi ako pipirma dyan. Sabi ko, pag hindi nyo iniwan yan, kasi paano yung mga anak ko kung sakali. Yun na lang, kasi yun, buti pumayag si Kuya Rolly na, yun ngayon ang sinasabi niya na, di ba, ididimanda niya ako, kanya pa daw. Yung asawa mo? Oo. Yun, kaya doon talaga ako na ang naghamon. Tapos hanggang sa yun na umalis siya, nabinta niya to ng 120 lang yata yun. Simi bungalow ang bahay namin. Sa likod dati. Tapos binenta lang ng gano'n. Oo. Tapos hindi ako umiyak nung umalis siya, pero umiyak ako nung minamaso na yung bahay. Kasi sinira din. Sinira nung nakabili. Hindi rin tinirahan. Hindi. Kumbaga, inano na talaga nila. Sinira. Sa ngayon, aso ang naging dahilan mo, alang-alang dun sa anak mong lalaki ni Isa. Yun ang naging dahilan mo. At saka parang dun ako natauhan sa pagmumura niya sa akin. Di ba? Kala mo hindi ko natatandaan. Munti ka nang ihulog sa tulay ni daddy. Yung gano'n na, yung na anak na maliliit pa pala sila. Alam na nila Katanda na nila. Alam nila yung nangyayari sa akin. Kaya naisip ko na lang yan na, oo nga, parang ganun nga. Kasi sabi niya, hindi ka magkaka-award dyan, bobo. Sabi ng anak mo. Pero ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, ikaw, ito lang yan, wala na, okay na sa'yo. Kumusta naman ang sitwasyon mo sa mga anak mo? At tulad dito, nakapagtatapos ka na yung isa nasa abroad pa yung isa, ano naman ang naging pakiramdam mo? Ay, masaya. Masaya ka na? Masaya. Dahil ang pinagsisihan ko nun parang nawala na. Kasi sa totoo lang nagsisi ako ng parang ang pinili ko asawa, hindi magulang. Pero tingnan mo, nakatapos mga anak ko, sino kadamay ko? Magulang. Diba? Ngayon, nandiyan sila. Nandiyan yung mama ko. Yan talaga yung katuwang ko na, naku, kung iisa-isahin ko ang utang ko, hanggang sa nagtinda ako ng bayaga, diyan ako din muntik na, kasi na may tumalbog akong hindi ko nahabol na cheque, mga ganun. Pero nakasurvive. Nakasurvive na yun? Survive. Kumbaga, mayroon pa rin utang, hindi na wala, pero hindi na katulad nun na parang makakalbo ako na ang payat-payat ko. Hindi ka ba, dati, hindi ka nagtrabaho ka ba sa ibang bansa na gano'n pa? Ay, nung hiwalay na. Nag-ibang bansa ka rin? Nagtrabaho ka rin? Hindi lang din sinarte. Parang bumalik ka agad? Isang taon din. Parang isang taon din. Tapos balik agad, hindi kinaya? Hindi ko kinaya. Pero hiwalay na ako nun. At saka marami na rin naging, kumbaga yung hindi ko nagawa nung bata pa ako, hanggang sa nagkaasawa, pero kung kailan ako nagkaroon ng mga apo, doon ko na nagagawa ngayon. Oo, yung tulad pwede pala. Oo, yung pag-abroad ko rin. O bakit?
Pwede pala. May apo na ako noon eh. O yung nakapagtapos ako, naipagpatuloy ko nang nakatapos ako sa ALS. Oo. Ano ako yung unang ano ng ALS. Ano tawag, yung first ano kami na sa ALS eh. First batch. First batch, batch. Tapos nakapagpatuloy ko ng pag-aaral. Kaya ako nakapag-abroad dahil nakagraduate ako ng high school. Doon sa ano, sa ALS. Ngayon, te, sa mga anak mo, kumusta naman yung mga anak mo, yung mga anak mo na 4? May mga, ilan na may pamilya? Tatlo na. Si Bunso na lang. Si Bunso, ito si Pau na lang ang wala. So, 12 na. Ngayon, ito mga kasityo, hindi man naging ano yung, hindi pa, although na success kasi ang mga magulang po mga kasityo, tayo mga magulang, kaya ang mahalaga naman sa atin ay mapagpatapos natin yung ating mga anak sa pag-aaral kasi yun naman po ay mana natin sa kanila na hindi na kayang kunin ng iba. Si Ate Jane, ganun din ang ginawa niya tulad na sinabi niya na kahit nangungutang siya, kahit muntik ng makulong para sa taguyod sa kanyang mga anak. Kaya mga kasityo, ang vlog ko na ito inano ko lang para makita ko ng ating mga manonood na bilang isang kung kayo po ay minamaltrato ng inyong mga asawa, hindi lahat puro pag-ibig, tama Ate Jane? Na minsan i-realize din natin na kung talagang hindi na pwede, pwede namang pwede namang bumitaw pala. Bumitaw, matuto tayo para lang alang-alang sa ating mga anak. Sa ngayon, tulad nito sa Ate Jane, nakikita ko po na parang sa kanya dati problemado pero ngayon natutuwa na siya kasi diyan may mga apo ka lang diyan, no? May mga apo diyan. So, mga kasityo, sana napakinggan niyo po yung paliwanag niya at maging inspirasyon po lang. Tatanungin ko rin po yung nanay niya kung ano po yung bilang magulang at tanungin po natin. Kaya sa tulad po niyan, napakahirap po talaga na mag-asawa ng wala pa sa edad, no? Bata. Kaya dun sa mga kababaihan, mga dalaginding dyan, bago kayo maghawak ng isang responsibilidad at bago kayo mag-ano ng isang lalaki, magmahal, titinanong nyo muna. Wala namang, huwag tayo magmadali sa pag-aasawa. Kaya mga sityos, tatanungin naman natin ngayon si nanay niya. Hello mga kasityo, nandito po si Nanay Betty, nanay po ni Ate Jen Ruiz, Nanay Jen Ruiz. Tatanungin natin siya kung ano ba ang nararamdaman ng isang ina na ganun ang naging kapalaran ng napangasawa ng kanyang anak. Nay, pakiano nga po, ano po ang pakiramdam ng isang magulang ng naging karanasan ng anak ninyo sa pagkapamilya is ganyan? Masakit, sobrang sakit. Lalo na sa ina ng nag-iisang anak. Ang sakit, walang katulad. Pero wala akong nasabi kundi, anak, ayaw kong hiwalay ka sa asawa. Pero ang gusto ko lang, lumaban ka. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, anak. Lumaban ka lang. Pinaglabanan naman niya lahat tayo. Talagang hindi kinaya. Tapos na-realize na naman. At sa bandang huli, nakita ko ang aking anak. Nung malalaki na ang kanyang anak, nagdesisyon na siya. Kasi sabi nga niya sa akin, Ma, ayaw kong maging kriminal ang anak ko sa sariling ama. Kaya nagdesisyon na ako, masuko na ako. Ito na po ma ang gusto niyo. Ang sagot ko, hindi gusto ang humiwalay ka, ang lumaban ka lang. Ito ma ang gusto ko. Ayaw ko na, suko na ako. So, pero nung panahon na nag-asawa si Ate Jane sa asawa niya, di ba nandun kayo? Ano mo ba, hindi man lang kayo nakapag, na saway sa edad niya, 15 years old? Sinaway ko, ayaw ko eh. Nung Pakalunan, sinaway niyo? Oo, sinaway ko kasi ayaw ko pa na mag-asawa siya. Kasi ang gusto ko, dahil nag-iisa siyang anak, magbanding kami bilang isang ina at sa pagdadalaga ng anak ko. Kasi masaya ako doon, kaya nga siya isa lang dahil gusto ko masaya kami. Nung nakita ko, nagpaalam naman sa akin, yung asawa niya, naliligaw siya sa anak ko. Ang sagot ko naman, bata pa ang anak ko, hindi pa pwede. Pero siyempre, may
damdamin ng anak ko, nag-edad na ng Hindi mo pwedeng diktahan. hindi naman pwedeng diktahan. Oo, kasi damdamin yan. Sinabi ko rin doon sa ama, sa asawa ko na may nanliligaw sa anak ko. Ang sagot sa akin, kung gusto, huwag ka nang umayaw at baka bandang huli maglayas pa yan or kung ano, kung Pigilan. pigilan natin yan, baka maglayas pa. So, ipatawag mo ang magulang. Nakita ko, desidido naman, tinawag ang magulang, sinundo sa Ilocos. Nasa Quezon kami noon. Sinundo, dumating naman. So, namanhikan sila. Tinanggap naman namin. Ang hindi ko lang alam, nung maikasal na. Kasi, nung magpakasal yan, sa totoo lang, kung nakita lang nyo kung paano ako, para akong namatayan ng isang anak. Kung ano nga ang ibinangon ko mula sa gabi ng pagtulog na damit, yun din ang iniharap ko sa mga bisita niya sa kasal. Kasi ayaw ko talaga ni hindi ako nagbihis, ni hindi ako naghilamos. Kasi ayaw ko Dahil ayaw mo pa nga. ayaw ko talaga ang pag-ayaw sa God. Pero nakita ko masaya ang anak ko, tinanggap ko yun, naging masaya na rin ako. Ang hindi ko alam yung mga lihim na sinasaktan pala ang anak ko. Hindi siya nagsusumbong. Dahil ginusto nga. Dahil gusto niya, ayaw niyang mapintasan ko yung asawa niya. Dahil alam niya, sasabihin ko, siyempre, ayaw ko eh. Itinago niya sa akin yun. Nung malalaki na ang mga anak niya, na nagsama na noon lagi na akong nandun sa kanila, nakita ko na sinasaktan siya. Pero hindi ako makareact kasi ako nga mismo sinasaktan eh. Kapag namagitan ako, Pati ikaw na biyanan, bisasaktan ka. oo, Ganun ka, ano? ganon siya kalupit. Tapos, pag namagitan ako, pati ako sinasaktan. Ang asawa ko naman, sa halip na mamagitan, umaalis na lang at ayaw niyang makapatay ng tao. Siyempre tatay siya eh. Nung panahon na nagdesisyon ang anak ko, hindi niyo lang alam kung gaano ako kasaya. Nag-iiyak man ako dahil nawala ng tahanan ang aking anak. Umiyak man ako, pero sa gitna noon, sa puso ko, masayang-masaya na ako dahil nagkaroon na ng lakas ng loob ang anak. Lumaban na. Lumaban na siya. Nakinig sa sinabi mo na Nakinig naman siya. lumaban pero magulo talaga. Talagang Lumaban siya pero magulo. Hiwalay ang naging desisyon niya. At hanggang ngayon, sa totoo lang, hindi ko naman hiniwalayan ang anak ko talagang. Kung ba nagtrabaho ako, nagpaaral siya ng mga anak niya. alalay. Nakaalalay ako sa kanya pag sinabi niya na, Mama, kulang ang pantuition ng anak ko. Sige lang, mangutang ka lang anak, ang sagot ko. Kung may mautangan ka, bahala na ako, nagtatrabaho naman ako. Kaya halos ako ang naging nanay at naging tatay sa anak ko dahil ang asawa ko naman, eh siyempre, wala naman hanap buhay na maayos, construction worker. Tumutulong man sa kanya, hindi naman kasapat na itulong lahat sa kanya kasi siyempre may mga buhay din kami. Alalay lang, pero hindi ko siya hiniwalayan hanggang ngayon. Hanggang ngayon nakatatagpo. Andito ako sa kanya. Ang Pero yung ano na, yung biyanan nyo ay manugang pupunta rito. Pupunta pa ba rito? Papakita ka. Opo, pumupunta. Itong ang New Year nandito. Kaya lang kapag ka pumupunta at nakainom na, aba ay ang gusto kami ang palayasin sa bahay na itinayo namin mag-ina. At ito daw ay bahay pa niya. Na sa totoo lang kahit isang butil ng buhangin, wala na siya ditong naihagis. Doon nga sa bahay niya, pinalalayas ako. At dito naman sa bahay ko, bahay namin ng anak ko, abay kami pang palalayasin at kami pa daw ang sampid. Tama po ba naman yun? Sige, yun lang po na. Maraming salamat sa inyo. Sana yung mga magulang, mga nanay, kahit siguro nga pagbalik-balik ta rin, eh talagang pagdating sa usaping anak, hindi na kapabayaan. No? Hindi kayang pabayaan ng magulang ang kanyang mga anak. Kaya ayan po mga kasichos, sana natuto po tayo sa sinabi ni nanay na talaga namang wala namang magulang na masira yung relasyon o pamilya ng ating mga anak. Kaso lang problema dahil ang pagkakataon hindi na nakatiis, talaga nagkaroon na rin ng hindi magandang ending. Kaya mga kasichos, tatanungin naman natin ngayon yung isa sa mga kapitbahay niya rito para makita po natin. 2 hours later. Hello mga kasicho, pupuntahan ko yung isa sa mga
kaibigan ni Ate Jen Ruiz na saksi din sa pangyayari sa buhay ni Ate Jen. Kaya puntahan natin mga kasitso. Saan tayo mga bata? Yung mga kasitso, nandito ako ngayon sa bahay ng sa kaibigan ni Ate Jen Ruiz. Kaso lang naglalaba ko. Eventually. Ate, bilang kaibigan ni Ate Jen, ano mga nakita mo nung siya may asawa pa? Ang nasaksihan mo? Ang nasaksihan ko kay Jen Ruiz ay yung siloso yung asawa, sinasaktan, nakikita ko laging may pasa. Pag uwi ng asawa, lasing. Tapos makita na namin may pasa na naman yung kaibigan ko. Kahit ganun ang naging buhay ng kaibigan ko, ayan, kahit papaano sa pagsisikap niya na pagpatapos niya yung kanyang pag-aaral ang kanyang mga anak. Ito ngayon, maayos na ngayon yung buhay niya sa awa ng Diyos. At bilib din ako sa kaibigan ko dahil kahit papaano na-realize niya sa sarili niya na nakipaghiwalay na sa asawa niya. At ngayon, hiwalay na sila, okay naman na sila, maayos na ang buhay nila. Okay. Kahit papaano. Talagang matagal na kayo magkaibigan, te? Maliliit pa yung mga anak niyang yan. Kakaibigan na talaga kami niya. Pati Saksi. mga anak ko, talagang kami na niyan. Talagang saksi talaga Saksi kayo. ko talaga yan. Subaybay yung subaybay. Kakakilala kami. Pero ngayon yung buhay ni Ate Jen, te, kumusta naman? Masaya naman na siya? Masaya naman na siya dahil nakalaya na siya sa asawa niyang nananakit. Okay naman na sila mag-iina. Ayos naman. Ayos naman ang buhay niya ngayon. Sige po, te, maraming salamat ha. Okay, salamat. Salamat din. po. Hello mga kasichos! Nagustuhan nyo ba ang istorya ko ngayon? Sa vlog ko na to? Kung nagustuhan nyo, please mag-subscribe ka na. Hanapin ang notification bell, pindutin ang all
subscribe ka na. Maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag kayo manawa sa suporta sa aking mga video sa Dan Banaag TV. Thank you for watching!